Truly, Jesus Christ is wonderful. He is very loving and is very kind. Good morning. Yesterday, a wonderful day. Kahapon, December 3. Right now, December 4, 2025. Laging mabuti ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Okay? In fact, talagang lahat ng mga nangyayari po sa buhay natin, talagang orchestrated na po ng Lord. Romans 8:28. While many Christians, nakita ko, na-observe ko, while many Christians really know about that verse, yung iba nga talagang parang life verse na po nila siya, no? Pero nakikita ko pa rin po yung tinatawag na sometimes kung dumarating yung kung ano-ano mga kabagabagan, mga problema sa life, kung ano mga bagay dumarating sa buhay, no? Hindi pa rin ganun ka, ano? Talagang minsan madali pa rin tayo maapektuhan ng mga bagay-bagay, no? Pero tingnan po natin, hindi tayo taga-mundo. 'Di ba? Lahat ng sa mundong ito, pag nag-rapture po, iiwan natin lahat ito eh. Walang matitira po dito. No? Ibig sabihin, walang matitirang Kristiyano dito. Maiiwan lang dito yung mga hindi mananampalataya. Okay? Yung mga bahay natin, iiwanan po yan. Kung may kotse kang bago, iiwanan yan pa nag-rapture. Dalawa pong paraan para maiwan yan. Unang-una, physical death. Pangalawa, rapture. Pero sa biyaya ng Panginoon, ito po, sabihin ko po sa inyo, pero because of God's grace, claim ko na po na mararapture po tayo. Ako at kayo na nakikinig dito sa atin pong YouTube channel na ito, no? Mararapture na tayo. Yan po ang claim ko. Claim ko na po yan, no? Ano po ang blessed hope natin? Kakaiba kumpara sa mga hindi mananampalataya. Kailangan ko mong, okay. So, tinakpan ko na kaya naman sa inyo. Okay, so, ang mga hindi mananampalataya, they don't know anything about the rapture or, in fact, nakakabahala po yung isang nag-comment dito. Isang malaking religion daw na nagsasabi na hindi raw totoo yung rapture. May sinabi siya sa comment niya na sila ang unang madideceive. Actually, check ako doon sa'yo. Kasi akalain nyo sinasabi sa mga estudyante nila, hindi raw totoo yung rapture, hindi totoo yung gano'n. Parang hindi mo minumulat sa katotohanan yung mga estudyante ninyo. No, it's so sad. Just because you have your own, yung doktrina ninyo, dapat po nakabase po dito sa Bible. No, nakabase po sa Biblia ang atin pong mga sinasabi. Sapagkat pag hindi po nakasalin sa Biblia ang atin pong mga sinasabi, nakasalig po yan sa sarili niyong kaisipan, kaunawaan, at rehiyon. Delikado po siya. Kasi alam niyo, pag ang isang tao na born again, ang tanging nasasabi po niya, salamat kasi nakakilala ako sa truth. Nakilala ko si Jesus. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. So, ayun po. Kaya sabi ko, the Lord Himself, yung mga anak niya, iniingatan niya. In fact, dadagitin tayo ng Panginoon anytime now. Okay? Anytime now, He will get us. Ira-rapture po niya tayo. Ito po, nasa Bible po yan. At, okay. Ito nga po yun eh. Ang nakakalungkot po kasi may mga tao na kung kumilos, kung umasta, kala mo dito lang ang buhay nila. They don't care about anything tungkol sa eternal life. Basta sa kanila, for them, parang dito lang ang buhay po nila, which is nakakalungkot po, no? Pero sa atin po kasi, Philippians chapter 3 verse 20 to 21. O, basahin po natin. Philippians chapter 20 to 21. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. He will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies like His own. Okay, bigyan din natin to, like His own. Ano po ba ang nangyari nung nabuhay ang Panginoong Jesus? Nagtatago yung mga disciples for fear of the Jews, di ba? Pero siya ay tumagos doon sa pader. Tumagos siya sa pader. Peace be with you. Anya.
Ang kaibahan nga lang, alam ninyo, walang dugo yun. Ha? Flesh and bones lang siya. No? Flesh and bones, walang dugo. Kasi yung dugo ni Jesus, inoffer na po niya, sabi ng Book of Hebrews, inoffer niya na sa Ama niya. Okay? Yun po yung pinantubos sa atin. Aren't you glad you are being redeemed? Aren't you glad you are being saved by Jesus? Itap natin siya. But we are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. He will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies like His own, using the same power. Ayan, using the same power. Hindi kili-kili power, ha? Using the same power with which He will bring everything under His control. What a beautiful verse. Actually, kung gusto niyo pong ma-bless, basahin niyo po ang buong Philippians chapter 3. Napakaganda po nito. Nagsimula siya sa Nagsimula siya, whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. I never get tired of telling you these things, and I do it to safeguard your faith. Okay? So yan, whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. Ako, yung viewers natin na galit sa mga aso ko yan, magalit na kayo. Ako nagagalit din, pero ano magagawa ko, di ba? Sa mga ano po namin yan, sa mga tiyahin namin yan, no? So, yan. So, ayun. May dumating po kasing tao, so puputulin ko muna rito. I cannot cut this dahil ito po, sa Spotify ito, kailangan tapos na lahat ito, no? Spotify. TikTok po kasi itong gamit kong app dito. Kasi pag ordinary app lang ng cellphone, pwede ko siyang i-cut, no? Pwede kong i-pause. Ito hindi. May tao po doon, so pupunta na po ako. Mga good vibes. Kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na kayo. Okay? So tandaan nyo, meron tayong blessed hope. Dadagatin po tayo ni Lord Jesus. Di ba, gagawa tayo ng mahusay na vlog. Siguro mga gabi. Maganda mag-vlog ng gabi. Kesa nga. God bless. Sige po.